Reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Jack. Good morning, Ted. Uy, magandang Well, umaga, Pastor. Meron lang tayong echo ng kaunti pero mukha namang mailalaban na natin ito dahil kanina pa sila nakaabang Kanina pa yan, ha? magiging guide mo para dito sa Actually, ating letter kahapon pa yan. sender na si Oo. Joseline, yung ating echo. Sige. Pa-check natin kung ano nangyayari, kung kanino yon. O sige. Baka naman kasi nasa palasyo ka kaya bawat salita mo nag-e-echo, Go home! Pastor Jeff, good morning! Testing. Hello, Ted, Brad. ang tindi nung think about it. Parang gusto ko yung bandila ko dito. Wag naman. Sabi ko nga, ang tanong ko nga is, hahantong ba tayo doon? O Oo. sige. Huwag na ho tayong humantong sa ganon. Sana naman, Kasi ngayon po, nawa. tayo humantong na sa ating sulat kasi Oo. mag-aalas 10 na eh. Kaya nga, baby, eto dapat na. meron tayong winner today. Kahapon po, napadala na pala yung pera. Yes, ha? napadala na po kay Nanay Estelita yung Magkano ang 21,000 pesos minus the transaction fee. Ang total po ng natanggap nitong si Nanay Estelita ay umabot po sa 20,781 pesos. Ang paggawa niya ng bubong yan, Brad Yan. Jeff, ha? Yung kanyang bubong at saka yung kanyang mga pangangailangan pa po. Ang kailangan daw niya ay 6 o 8 yero. Mga kapatid, paggawain po ito, napakasimple, di ba? Sige, ayoko ng mga komentaryo. Basahin mo na ang Mamaya sulat, ka na baby ulit girl. mga komentaryo, baby. Dahil ito na si Jocelyn para sa ating say mo, Brad. Mo talaga. Kakako natin to eh. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako si Jocelyn, 41 years old. Wala po akong asawa, wala rin akong anak, wala rin kaibigan. Pumanaw na po ang aking ina. Habang ang aking ama, hindi ko naman alam kung buhay pa. Noong nasa edad na 6 na taong gulang po kasi ako, iniwan kami ng aking tatay. Mula probinsya, lumuwas siya ng Maynila para raw magtrabaho at nangakong babalik. Ilang buwan lang, ilang taon, naghintay po ako pero walang tatay na bumalik. At pagkatapos ng ilang dekada, kahit anino niya, hindi ko na nakita. Bagay na nagbigay po sa akin ng trauma. Ang huling balita ko po ay nagkaroon na siya ng ibang pamilya. Ang ama na pinagkatiwalaan ko, pinabayaan ako at hindi na po ako binalikan. Sa aking pagtanda, hindi ako nagkaroon ng mga kaibigan at kahit boyfriend dahil nagkaroon ako ng trust issues. Pakiramdam ko kasi, gagawin din nila sa aking lahat ang ginawa ng tatay ko. Iiwan lang nila akong lahat. Kaya naman minabuti ko na lang na mamuhay ng mag-isa, pastor. Kasi takot akong magmahal ng kaibigan o di kaya naman ng boyfriend. Nais ko po kasi na kung ang sarili kong ama ay kaya akong talikuran, paano ba naman ang ibang tao? Malungkot po ang mamuhay ng mag-isa. Pero mas nalulungkot akong isipin na ang mga taong posible kong mahalin at bigyan ko ng oras at pagpapahalaga ay baka iwanan din naman ako kalaunan. Anong say mo, Brad? Si Jocelyn, ano masasabi mo dito? Pinili na lang mag-isa. Kasi nga para sa kanya, kung tatay ko nga nagawa kong iwan yung pa kayang iba na hindi ko kaano-ano. Kaya no friends, no anyone sa buhay niya. Trust issue din ito. Solo living siya. Hindi nga, Trust trust issue issues. din ito, Totoo. mga Maraming kapatid. ganyan Okay. Pastor Jeff, anong say mo dito sa storya ni Jocelyn? Yes, oo nga. Medyo mabigat pinagdaanan ni Ate Jocelyn. Pero salamat sa katapatan ng puso mo, sa pagbabahagi ng kwento mo. And alam kong marami ring nakikinig ngayon nakaka-relate. Well, una, Jocelyn, i-acknowledge natin, of course, na mabigat talaga yan. Ang iniwan ng ama at ang hindi pagkakaroon ng malapit na ugnayan, talaga nag-iiwan to ng malalim na sugat. Natural lang yan na magduda ka, masaktan, and all. Ang trust issue na sinasabi ni Brad Ted ay hindi kakulangan o kahinaan. Ito ay response ng ating puso sa isang malaking sugat. Pinahalagahan ko yung tapang mo na aminin ito. Kaya reminder din po ito sa mga tatay or maybe nanay na nakikinig. Yung kadalasang mga makasariling desisyon natin na ginagawa, hindi natin alam, nakakapekto po ito hindi lang sa direktang mga anak natin, kundi pati sa mga susunod na henerasyon. Lagi ko nga ito sinasabi, your decision to commit sin may be personal, but the devastation is communal. Ikaw lang ang nagpasarap, ang daming, alam mo yun, nasaktan.
Applicable po yan sa lahat. Pagka gumagawa ka ng kasalanan, ikaw lang nagnakaw sa kaban ng bayan, ngayon, damay pati taong bayan, pati mga nepo babies mo and all. So, ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, Jocelyn, sa Biblia, maraming tao yung nasaktan. Iniwan din sila at feeling nila si Lord, tinalikuran sila from David to Hannah, kay Peter, and si Joseph. Meron ako magandang verse sa'yo pa na sinabi to ni Joseph dahil siya nakaranas ng matinding katulad pinagdaanan mo. Hindi lang sa ama, but pati sa mga kapatid. Sabi rito, nung siya'y nasa posisyon na para makagante, sabi niya sa Genesis 50, versikulo 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Jocelyn, kailangan makita mo in a bigger picture. Minsan si Lord may ginagawa sa isang parte ng buhay mo na parang feeling mo masakit and all, pero pag tinignan mo yung buong picture, ito'y makakatulong din sa'yo kahit na intensyon ng iba masama, kaya ni Lord yung baliktarin because He's a God of turnarounds. Kumbaga, ang Diyos kayang baguhin yung sitwasyon mo. Kaya ang paanyaya niya rin sa'yo, come to me all you who are weary. Lumapit daw tayo sa Diyos, hindi para husgahan ka, kundi para yakapin ka at pagalingin ka. Alam ko, Jocelyn, masakit yan, di natin maitatago. Pero huwag kang magkaroon ng victim mentality. Yung parang you're gonna spend the rest of your life, ganito ko victim ako Meron kang mga beyond your control na mga bagay sa buhay mo. Yung ginawa ng tatay mo, ano control mo ron? Wala. Siya nagdesisyon. Pero may mga bagay na may control ka. Yung pananaw sa buhay mo ngayon. Yung mga magiging desisyon mo sa mga susunod na hakbang ng buhay mo. May desisyon ka dyan. Kaya wag mo ikahiya yung pagiging takot or masaktan, pero wag mong tindong gawing license para habang buhay ka namang mamuhay sa defeat at sa takot. Alright? Magsimula ka sa maliit na community. Hindi kailangang malakihan. Baka may simbahan kang maliit dyan. May Bible study ng mga women's fellowship or mag-volunteer ka sa church. Magugulat ka. May mga tao palang magmamahal sa'yo. Hindi lahat katulad ng tatay mo. Okay? May mga tao magugulat ka. Ay, I feel valued dito sa church na to. I feel valued sa komunidad na to. Mag-practice ka rin ng healthy boundaries. Kung may kailangan kang i-unfriend, mga kamag-anak na makukulit and all, gawin mo yan. Paligiran mo sarili mo ng mga taong walang expectation sa'yo, kundi talagang gusto lang yung presence mo. Gumawa ka ng mga bagay na makakaganda sa pananaw mo sa buhay. At lastly, talagang lumapit ka sa Diyos. Kumunik ka palagi sa Diyos ting umaga, manalangin ka, at I'm sure si Lord, bibigyan ka ng chance para makabangon. Bata ka pa naman, 40 ka pa lang, marami ka pang ipapamuhay na buhay dito sa mundo. Kaya, Ate Jocelyn, huwag kang magkaroon ng victim mentality, magkaroon ka ng victor's mentality. Victorious ka, ginawa ka ni Lord for a purpose. Genesis 50 versikulo 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Tayo manalangin. Lord, si Jocelyn, Lord, sinasalamin niya ang maraming mga tao, Lord, dito sa bansa namin. Mga taong pinagkaitan ng pagmamahal, tinalikuran, at kung pakiramdam nila, Lord, parang wala na silang silbi dahil dinispatch sila ng taong dapat mahalin sila. Lord, wag nilang i-generalize dahil may mga taong magmamahal sa kanila. Maaaring hindi romantic love, maaaring ito'y love ng isang kapamilya, love ng isang komunidad sa church, pero Lord, definitely meron silang value, meron silang worth sa mata ng iba. Tulungan niyo sila maka-cope up, Lord, sa kanilang pinagdadaanan. In Jesus' name. Amen. And we pray, Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Bless his mission. At muli po, salamat sa aral na ito today. Lord, salamat po sa pampahupa sa aming damdamin at paggabay po sa aming kaisipan at galaw sa mundo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami muli, Brad. Amen. Mabuhay ka and thank you again for your patience and indulgence. Anytime, Brad Ted, para sa bayan at para sa Diyos. Lagi naman tayo nandito. Thank you. At this moment, Madam Chair and Mr. Speaker Pastor, gusto ko lang pasalamatan si Ate Dina Aquino sa ating t-shirt. May panawagan yung mga organizers dyan sa Luneta. Kasi saan ka ba, Brad? Ikaw ba sa Luneta, sa EDSA, o ikaw ay mamamalengke? Sunday, ito ho yung t-shirt. Meron itong black version. So sa mga pupunta sa Luneta, black.
Dito po sa EDSA, white, no? So, thank you po, Ate Dina, dito po sa inyong pagpapa-imprenta po ng t-shirt na ito. Bukas susuot namin yung black version nito, baby girl. May panawagan lang sa EDSA sa Luneta. Opo, ang inyong pagtatagpo, ang ating pagtagpuan ay yung Kalabaw. Yung dun sa Kalabaw. Opo, sa Okay, Kalabaw. oo. Kasi po, hanggang 12 noon lang daw ang aktibidad. 9 a.m. ang start niyan. Opo, so earlier the better. Ngayon kasi meron pa hong sa hapon naman doon sa EDSA. Sa EDSA. Okay. Pero baka magmarcha yung iba ha, papunta ng EDSA kung sakasakali. Yun natin ang Mahaba-haba sinasabi. yan, Oo. pero pag marami kasi kayo, masaya yan eh. Tama. Hindi ba? Correct. Oo, at dito nga, baka may magtanong ng mga pulis, may permit ba kayo? Ano sagot mo? Bakit? Nung bang ninakawan nila tayo, nanghihingi silang permit sa atin. Mama kayong permit sa amin Bakit kami nanghihingi ng permit? Sure! Pinatawag sa PNP no? Tama. Oo. May permit ba kayo? Gusto lang naman namin magkilos protesta ng Hindi, matiwasay. May permit ba kayo? Wala. Bakit mo hinihingi? Nung ninakawan nyo kami, wala naman kaming, hindi nyo kami hinihingi ng permit. Ito na. Sige. Brad, thank you. Maraming salamat. Kaya mo, Brad Ted, magkita-kita tayo next week. Thank you for listening. May mga Thank you, kaibigan Pastor. We'll catch you again tomorrow, Brad. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!